Dahil ang lahat yan, wala pa tayo dito sa mundo. Sinilang lang pa ng tayo. Hindi pa tayo ginawa. Kung halimbawa, o magliligawan, halimbawa na kayong asawa, sabi niya, mag-asawa na tayo, kung ano pa pangalan ilalagay natin. Babae, ganito. Di ba, minsan magpipintuan sila, ay lalaki ganito. Dahil nakaregister ka na sa lahat. Dahil ang lahat tayo nakaregister sa lahat. Kahit pabago-bago yung pangalan mo dito, doon na dahil kung unang magulang mo ang siya magbibigay nagtatatak ng iyong pangalan. O ngayon, kung na-register na, kung nagkakasakit ka, o natural lang yan, palitan lang ang alias mo, palayaw mo. Dahil huwag nagpalit, tawagin ay Mario. Palitan natin, bilhin kita ng piso. Mayroon tayo, pinting, tayo, ha? Oh, ganun daw. Yun, pangkontra nga lang yun, para itago ang tunay mong pangalan. Yung pangalan yon ay malapit din sa sakit. Ibig sabihin, maraming naiingit sa pangalan mo. Sabi ka pa? Sa akin kasi sabi sa akin ng mga kita ko, paglabas ko pa lang daw, ang nagpangalan sa akin yung ulit mo. No. Sabi na, ang pangalan mo ay Maria Roses. Paglaki mo, masiting mong gagamit ka. Yes. Pero nung habang malaki ako, nagiging sakitin ako. Yung sakitin yun, Ilang benta nila ako. Tapos yung maitig pa daw naman yung pinapatay. Nakailang palayaw pa daw ako. Hanggang sa yung saman yung Kasi palayaw lang naman yun. Yun ang tunay na palayaw. Ang pangalan na naka-register ka sa langit, yung una ang binigay na yung pangalan. Hindi yung magbabago na yun. Dahil yun lang nakatakda at yun din ang pinaisip sa iyo. Yung mag-asawa. Ngayon, yung mag-asawa yan, pagtabihin ng pili nila, pangalan nila, pababae yung pangalan ng anak natin. Yung babae, ganito. Pagkatapos yun, nakaregister na yan. Paglabas ng bata, sabay niresto, may pangalan na agad siya. Ito, niresto pang tao. Sa langit may registro ka na. Ang tunay mong pangalan, yung muna-una sinilang ka sa mundo. Nakatatak na ang yung tunay mong pangalan. May pangalan. Kahit sino man ang bagong panganak. Kahit si Sagani, unang anak nila, bago mabuntis yung asawa na, di ba nag-isip kayo anong pangalan? Bago ka, babae, lalaki. Alam na namin agad ang pangalan. nakaredy na agad. Nakaredy. Dahil yun ang pinaisip sa kanya, yun nakaregister na. Paglabas, may pangalan na. Yung mga papalitan, sabi niya, alias lang yun. Yung palayaw lang yun para matanggal sa makalimutan ang tunay tatawag sa iyo. Dahil yung pangalan yun ay maraming sakit marating. Ibig sabihin maraming naiingit sa iyo. Dahil gusto lang nila ay ito. Nakita mo sa sakit. Ngayon, makalimutan na yun, mawala na. Iba na pangalan mo at nabura na yun. Sa langit, hindi yung nabura. Ang birth certificate mo siya pa rin. Kung ikaw ay nagpalit doon, ang birth certificate mo doon, hindi nagpalit doon, siya pa rin yun. Dahil ang tunay na, ang birth certificate mo tunay, yung hindi ka pa sinilang, mga magulang mo ang nagbigay ng basbas sa iyo, ang iyong ang tunay na pangalan. Sino ba tao bagong panganak ay hindi pa nabuntis pa lang, sino ba ay bago lumabas doon pa sila mag-isip? Wala yun. Buntis pa lang mag-ipon na sila ang tunay niya pangalan, inanda niya na ang tunay pangalan niya dahil paglabas niya yun na ang tunay, iparehistro niya agad dito sa lupa para may rehistro siya kung saan siya pinanganak. Kung wala pang ultrasound noon, talbang mo kasi babae, pangalan niya kung ano sila lang dito. No, kasi pag-uusapan ng mag-asawa, paglabas ng babae, wala pang ultrasound. Paglabas ng babae, sabi niya Minda. Sino paglabas ng lalaki, bahala na siya. May Boy, may June, ano man pangalan. Miguel, lahat. Kung ang lahat, sabi ng ama, wala ka pa, sa pumpunan ka pa, may pangalan ka na dahil basbas ng mga magulang mo ang iyong pangalan. Amen? Amen. Ito tungkol sa mga bagong silang. Kung dito sa mundo natin, pwede magpalit-palit tayo kung gusto natin. Nasa taas, hindi na pwede nakapalit dahil tunay na pangalan yan.
may listahan ka na. Dahil bago ka pang binaba, naka-approve na may nakalista na doon, hindi na mabuburahin. Kahit anong gawin mo, hindi mabubura. Dito sa mga tao, pwede mo burahin ang iyong pangalan, pilido, dahil pwede mo gagawin, pukus-pukusin, dahil ang tao ay maraming alam, binigyan ng karunungan ng Diyos. Una sa taas, wala nagbubura yun. Dahil kung ano man ang binigay sa iyo, tinagda mo na una, yun lang, hindi niyo mabubura. Nagtaka nga ako, bakit kanina, hinilot niya daw, binulong sa akin, banggitin mo lang ang pangalan, tapos kilos mo kami, pagpirma ka lang sa hangin, sa ere, tapos tanungin mo sa pasyente, yung masakit palagi katawan niya, tanungin mo kung gumaling na siya, sabi na gumaling na ako, kumayo ang balay. Sabi, di gumaling na doon, sabi ng ama sa akin, galawin mo lang ang kamay, pinag mo, at may mangyayari, yung totoo siya, kung hindi siya totoo, wala tayong magawa. Dahil ang katotohanan ang siyang tunay na kaligtasan. Amen. Hindi yung subok-subukan, walang pang subok dito. Dahil ang Diyos hindi pwede pagsubukan. Dahil ang Diyos ang siya na sa atin dito. Nang mamasyag, ang Diyos ang gumagawa ng paano ka maging tapat sa Kanya. Dahil ang Diyos hindi kayo pinapatayan. Amen. Bilang araw, sabi nga mo, hindi na pa hawak. Hindi na ako nagbasbas yung kanina. Hindi na ako nagbasbas. Hindi na po. Bali, pero tinanong niyo po yung pangalan niya po. Pagkatapos, kung ano yung naroon masakit yung katawan niya, mamaya-maya, nilista niyo, kimilis yung kamay niyo po, ama. Pagawa niya. Opo, doon na. Tapos ginalaw yung kamay ko, tapos hanapin mo nga. Tinanong na po siya. Okay na. Tagal niya doon, niya. Kaya lang dalawa, matagal doon, ano? Opo. Nilulutan ko po. Hindi. Bata pa. Bata pa. Malakas pa mga edad mga 40-50 plus. Ganyan. Sabi ko, Ama, maraming salamat. Ang lahat ng mga sinasabi niya, binulong sinusunod ko, ay naging tagumpay. Yung din ang ginagawa si Pia sa akin, gawin mo sabi mo, Ama, gawin mo din itong kamay ko. Naging ginto ito. Sabi niya ako, alisin mo, para maraming makikita. Alis ka. Alis. Sabi, tas mo ulit, gawin mo diamond. Naging diamond kamay ko. Dito sa kaliwa. Dito sinabi ito. Puso sa lahat yan sa kanya. Puso bago siya namatay, sabi niya, Mami, huwag mo siya pabayaan. Sige. Lahat, yung dalawa lang pinagbanggit niya, huwag mo, dahil bilang araw at siya ang tutulong sa inyo na saan ka makakita ganun, iiwanan ka na, mamamatay na, sasabihin niya, alas 12 ito, mamamatay na ako. Huwag niyo na, nandun na yung mga kapatid niya, mga maestra, huwag niyo akong basamin, sabi niya, dahil si Eden na lang ang bahala. Sino pa tunay tagaligtas? Ay si Eden, sabi niya, dahil hindi niyo alam kung sino si Eden. Di marami ako kasaysayan, Walang bulak. Isang ilaw. Walang bulak lang, isang ilaw lang. Walang ilaw sa labas, sa loob lang. Sabi mo, hindi kami patay. Hindi nakarisk patay siya. Doon lang. Yung basama doon, sabi niya, ang sabi niya, yung may-ari, ang pununarya, imposible, 24 hours lang, mamamagana yung katawan ng tao. Maag na, panay, lalabas na, magtubig-tubig na yan. Ang sagot ko naman, huwag kayong mag-alala, ako magbabantay sa kanya. Dahil hindi yung mangyayari. Namatay ng alas 12. Binasa mo ng alas 6, alas 7. Yung pagdating doon, binisan ko na. Hindi ko na binasa mo, hindi. Ako na nagugat sa kanya, naglinis lahat. Tapos ako nagbihis. Yung damit niya, matigas na siya. Ang sabi ko sa kanya, Ina, kung di mo palambot yung damit, yung kamay mo, yung mga buto-buto mo, pupunitin ko yung damit yan sa likod. Para pa. Ngayon, lumambot ang kamay niya. Sinot ko sa damit niya. Ilang hours na 12. 6 o'clock, 7 o'clock, doon ko binisan. Ngayon yung anak na dalaga. Ngayon, pagkataon na binisan. Ngayon, tatingin niya, nakabukas ang isang mata niya, yung isang mata niya, hindi. Sabi ng punaralya, anuin natin yan, basangin natin yung mata niya dahil bukas ang mata niya, dapat nakadikit yan.
Kinuha niya yung bosa mo. Sabi ko, ina, kung di mo sinado ang mata mo, babasamuin ka. O, inipo ko yung mata niya, dumikit. O, sabi niya, himala. Sabi niya, walang posible. Basta ang kausap kasama natin ang Diyos. Tapos sabi niya, bakit dumikit ang mata niya? O, ibig basa mo, siya ba'y nakataon na lang nilagay? Nilagay namin niya sa taon. O, sabi ng punanarya, ang sabi niya, yung may-ari, matanda na ako. 24 hours, sabi niya, ay magnas na. Ang one na ito, magtubig-tubig na. Nilagyan niya ng plastic. Sabi niya, sabi ko hindi yan magnas. Sabi niya, hindi, lagyan natin plastic. Kahit magnas yan, tutulo yan. Ay, hindi naman papasok. O sige, sasapingan ka na lang ng plastic. Patapos ng plastic. Hanggang kinabukasan, ng alas 6, 6 to 6, tingnan niya, sabi niya, boss, yung may-ari na punaraya, hindi nagbago ang patay, siya pa rin. Namagay mo kanya, hindi. Naglagay na, nagbigay na naman bulaklak. Ngayon, paggabi, tuloy yung sabi niya, walang lamay. Wala, tatapos. Kinabukasan, bumalik sila. Sabi niya, boss, hindi pa rin nagbago. Hanggang 74 hours ay nilibing siya. Sabi ko sa kanya, tignan mo. Ako may itim ako dito, siya wala. Imbes akong patay, hindi siya. Doon sila nagtaka. Paglabas namin doon, paglibing ng linggo, ay Sabado, paglabas namin, yung liwanag pumasok agad dun sa loob ng kwarto namin. Sobrang liwanag. Sabi ko, nandun na siya. Nakita niya bumukas ang langit. Sabi ko. Ngayon sabi niya, mga ate niya, mga kuya niya, sabi niya, then, tapos ng libing, balik ka dito, magpapakamot kami lahat. Yung mga tao hindi walang paniwala sa akin. Kung nakita niya, yung may himala na yung 74 hours ay hindi nagbasa mo, hindi nagnas, hindi namaga ang kanyang mga katawan kahit nagsirog, pati mo kanya, lalong gumanda siya. O sabi niya, maniniwala na kami. Tatapos, o sige, sabi ko, babalik ako dito sa Bindok, sa Bunuan. Ngayon, pag living doon sa, doon sa sementeryo, malapit sa basurahan, tubig siya. Yung tubig niyang dahil siya, ang tunay na anyo niya ay kung hindi ko kinuha yung shell niya, kung makapak siya sa tubig, maging sirena siya. Sirena siya. At nag-ipon siya ng kabang-gabi nagkatris. Ang sabi ay pinulot lang siya. Ang nagbuhay lang sa kanya, yung fight ng isda malaki. At may lumutang-lutang may kinaga. Sabi niya, lumapit sa lolo niya, sa papa niya, kunin mo, ibigay mo sa kanya, ina-upload ko. So, himala ang nangyayari. Kinuha ko yung shell niya, ngayon, hindi na siya, kahit ba maligo sa dagat, hindi na siya maging sirena. Ang dala-dala niya, 7,777 ang kagamitan ko. Ang nagbigay sa kanya ay si Jesus. Doon kami nagsaulian, sinauli sa akin ang kagamitan sa Santa Ilocos Sur, Narbacan. Doon siya ay nagbigay siya umaga, sa gabi ay minimold niya para di mahagaw ng kalaban. Sabi. Yun, 5 years bago nasauli lahat sa akin ang kagamitan ng isa kaginang-ginang Edna. Ayaw, ay Sina. So lahat yun, umalis siya. Bago siya umalis, ay binilin sa kanya, binilin ko Diyos, sabi niya, Mami, huwag mo pabayaan si Eden bilang araw at siya rin ang magliligtas sa inyo. Yun, wala akong alam ang mga tao, ang
binigyan ng kapangyarihan at siya ang nagpatuturo tungkol sa akin. Wala akong alam dahil sa kanila, hindi ako naging ganito. Dahil sabi niya, ito ang kagamitan na binigay sa akin ng iyong ama, pinatago at gamitin mo ito para magamit mo dito sa mundo. Kasi yun ang hinihintay ko ngayon. Ang binulong sa akin at si Jesus, si Ina Maria at siyang susundo. Doon ko gusto malalaman kung susundo sila sa akin. Sabi niya, darating kami, malapit na. Sila ang magpatuto, hindi ang tao, sila ang magpatuto. Mayroon din ang tao gagamitin ng Diyos para ay sila ay patungo dito sa akin. So, lahat ng kagamitan ko dito, hindi galing sa akin, galing kay Jesus. Dahil si Jesus lang ang tunay nating tagaligtas. Bata pa ako ay naglilingkod dahil ko siyang nakikita. Sabi niya, bilang araw, magsama-sama rin tayo. Gampanan mo ang katungkulan ng gawa. Pabayaan mo ang mga tao, ang bilang sino man ang tunay nagmamahal sa iyo. At yun din ang pagmamahal ko sa kanila. Dahil ikaw ay bilang araw ng anuman ang mangyayari dito sa mundo. Tandaan mo anak, sabi ng Ama sa akin, sabi ni Jesus sa akin, tandaan mo para matyagan mo lahat ng mga bagay dito nangyayari dito sa mahirap at ugali, malalaman mo dahil dito ka binaba bago ka susundin namin, alam mo na ang totoo at hindi. Dahil ang kapangyarihan ko, sabihin ko sa inyo, hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Ang lahat ng paliwanag ko dito, galing sa kanila din. Dahil sila rin ang tunay ko, pag-asa, kung hindi dahil sa kanila, ay wala ako dito. Kasi ang logo ko ito, galing din sa kanila. Yung 2007 binigay, sinabi ko, at bumaba ang bituin una, ang itong apat na angel. Pangalawa yung logo ko, 4-12. 12 o'clock at 4-12. Kurso lahat yan, hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Kurso ako, may witness ako, ang nagpatuto sa akin, mga ritag, isang ritag principal at siya pilosopo dahil siya ang magpatuto. Edad niya ngayon mga 80 plus na dahil siya ang ginamit ng Diyos. Dahil sa kanya at pinaglingkuran, imbis ako naglingkod sa kanya, siya naglingkod dahil ang mga bagay pinagawa sa akin, ginagawa niya, siya gumagampanan bago ay hindi dumating yung isang babae ang nagsauli sa akin ng 7,777. Yun. Yung pangalan yung 11 at binigay din sa akin sa Manawag sa Ulap para itatak doon sa dito sa templo ng pangalan ng Lututo. So, galing sa langit lahat, ito ang binigay sa akin. Kailangan ko lang, sabi niya sa akin, bilang araw at susundo ako sa iyo, ako magpakilala sa iyo, hindi ang tao, ako mismo, kami mismo ang bababa para makikilala namin. Kung tao lang pinag-uusapan, wala, hindi pwede. Kailangan ang Diyos mismo ang siya magbaba. Kung sino ang binigyan ng katungkulan dito sa lupa, kailangan natin hintayin kung dating ng orasyon, kung sino man sa atin, sa inyo at dumating doon, yuyukuan natin dahil siya pinagpala ng binigay ng Diyos sa kanya. Amen. Tama po. Tama po, Puso sa atin ito, kahit ganito lang tayo, dahil wala tayo lang. Dahil isipin nyo, ang tagasalita nyo, walang aral, no right. Dahil ang inasahan ko, ang mga lahat ang mensahe galing sa kanila, hindi sa akin. Kung salita ko sa inyo, dahil yun ang sinasabi sa akin, yun ang pinapaliwanag ko sa inyo. Bago kayo yun, pinaliwanag ko, nag-uusap din kami sa isipan kung ano pa susunod ang sasabihin ko sa inyo. Dahil hindi ako namumulot sa Biblia. Ang lahat, ang mga sinasabi ko, nakasulat din sa Biblia. Amen? Amen. Tignan ninyo, walang Biblia, walang anuman, ang lahat, ang mensahe galing sa kanya. Iklasin ninyo, siyasatin ninyo, tanungin ninyo kung ano ba ang mga hawakan ko dito, ano mang sinasabi ko, totoo ba ang hindi, tama ba o hindi, kayo ang magpasya, hindi ako. Dahil ang yun, ako ay sumusunod lang ang binigay sa akin ng katungkulan ng Diyos. Hindi galing sa akin, galing sa Kanya. Dahil ang Diyos, ang sabi na, ay buhay. Dahil hindi nyo nakikita, sabi niya, hindi nyo nakikita, ay ang Diyos ang nakikita kayo, minamatyagan kayo. Hindi nyo lang na
nalalaman yung pala sa tabi mo na pala ang Diyos. Nakasulat din yun sa Biblia. Kuhanin mo na. Amen. Dahil yun yung asahan natin ngayon. At itong mga gulo, itong nangyayari sa atin, nakasulat yan sa Biblia. Malapit na darating si Jesus. Dahil ang lahat yan, pagsamantala lang tayo. Kung nandito na siya, ay masaya na ang kanya mga pinili ang lahat. Dahil tandaan niyo, pag-ibig ang ihira natin. Mahalin natin kapwa natin, mahalin natin ang bawat isa sa atin. Dahil siya ang patutunguhan natin. Kasama natin ang kapiling natin, ang tunay may kapal at tunay kagaligtas ay si Jesus. Darating na si Mama Mary, sa Muslim, ang tawag doon, Miriam po. Miriam. Oh. Ay si Jesus, ang tawag doon, Isa. Isa. Darating na siya, malapit na. Dahil sa tagal na dito sa atin sa Pilipinas ay si Jesus at si Maria at darating dito 100%. Dahil siya lang ang iniintay pagbaba niya, mapalag ang maghintay sa kanya ang gumawa ng mabuti dito sa mundo. Amen. Lahat yan, ano naman, huwag kayo matakot dahil ang Pilipinas ang siyang pinili. Totoo, pagdating ng orasyon, hindi na si Jesus ang tunay niya pangalan. May pangalan na siya ang binaba dito. Malalaman niyo kung sino siya. Dahil sabi ni Jesus, may darating, mas mahigit pa sa atin. Dahil una-una, Ama, taas sa langit, hindi nakikita, liwanag. Yung anak, nagkatawan tao dito sa lupa. Ang Diyos Espiritu, galing sa langit, duminaba dito para tagaligtas sa bansa ng Pilipinas. Sino magpapakilala sa kanya? Hindi ang sarili niya. Kung hindi ang nagsilang sa kanya dito sa lupa, dito sa lupa, ang Diyos Ama, ang Diyos Pinakang siya, ang magpapatotoo ay magpapatotoo sa lahat. Hindi na palibiligo, siya mismo ang bumaba. Ako yung nagpatotoo, akit ulit siya para nang binili niya, ipakilala muna kung karapat-dapat yung tao yon ang makaupo dito sa mundo natin. Laging tandaan ninyo, magdasal lang tayo, mag-pray tayo, baka isa sa inyo ay totoo. Dahil ang katotohanan, ang Diyos mismo ang magbababa, magpapakilala kung sino ka ba, ikaw ba talaga ang pinagda. Tanggapin natin, basta totoo lang tayo, hindi natin alam kung sino yun, basta importante, hintayin na lang natin ang pagbaba ng Diyos. Amen. Amen. Mabuhay tayo na. Buhay. Lahat yan, walang posible, isang posible. Ngayon, may tatanungin kayo. Ayan, di ba? Mas masarap ang mag-register ng ano, no? Sabi ninyo, register ng bata. Saan bakit? Na-register na dito sa loob, bungkalot. Walang bungkalot dito sa lupa. Ang tunay na bungkalot, yung sabi ninyo, wala pang pangalan, yung bungkalot. Ibigyan dito, binawi ulit yung Diyos yun. Sa ating bungkalot. Oh. Tayo naman, bago tayong pinanganak, hindi ka pa sinilang, hindi ka pang ginawa, may pangalan na. May pangalan na ikaw. Dahil yung mag-asawa, magbo-boyfriend, mag-uusap na, ano ilalagay. Kung lalaki, anak natin, ano gagawin yung pangalan? Tama ba? Hindi. Ngayon, kung babae, sila mismo ang magbibigay ng pangalan ng mga magulang, hindi ka pang ginawa, may pangalan ka na. Nakatakda na ka. Dahil paglabas mo, palis na pa dito sa panglupa. Iba yung panglupa, ibang panglangit. Ibig sabihin naman yung nagbubuntis na iniisip na kaagad na talaga, ibig sabihin sabot, pinakikita na siya ng bilang. Yes. Basta sabi ko sa inyo, bago sinilang tayo dito sa lupa, may pangalan na tayo. Dahil yung ina natin, ama natin, ang siya nagbibigay ng pangalan. Hindi ka pa nang sinilang, may pangalan ka na, puso nakatagda ka na sa langit. Yung sinabi ni Tatay Marie, yung pinalitan ng kanyang
pangalan dahil binenta yung pangalan niya dahil kasakit siya. Palayaw lang naman yun ang tunay ng pangalan niya na doon nakarehistro na yun dahil yan ang bago ko sinilang may rehistrado hindi na mabubura yun. Tay, tama hindi? Walang magbabago dahil kung wala ka pa dito magkasama maging mga magulang mo ay may pangalan ka na nakarehistro na sa taas. Dahil kahit isang araw ka sinilang may pangalan ka na. At mo wala ka muli may pangalan ka na. Kasi nakababa ka isang araw. Dahil ang Diyos ang nakakalam kung gusto kailan kang andito sa lupa. Siya ang bahala sa iyo dahil siya ang pinagdaan na tayo ay binaba. Kung karapat-dapat pa tayo dito, ay hindi na. Dahil siya ang bahala. Kung kukunin na tayo, wala tayong magawa. Diyos lang ang nakakalam kung sino tayo, hanggang kailan tayo dito sa lupa. Amen. Tignan mo mga magulang natin, unong natin, wala. Kahit anuman ang bagay dito sa lupa, nakatakda tayo lahat. Huwag natin sayangin ang panahon. Nandito tayo, kailangan mag-ipon tayo ng kayamanan ng kabutihan. Pagmahalan tayo maroon isa. Dahil oras na, mawawala na tayo dito. Ihandyan ang kayaman natin, madadala natin sa may kapal. Ang naghirang na tayo dito sa lupa. Sabi niya, anak, maganda ang gawain mo dito. Ngayon, sabi niya, may reincarnation. May reincarnation yun. Babalik tayo ng pambata. Ang Diyos ang bahala. Dahil ang Diyos ang gagawa ng naglikha sa atin. Siya ang bahala. Hindi tayo. Dahil sa Kanya ang punot dulo. At nandito ka. Sa Kanya ang pasya lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto mabuhay kung tayo ay nagkakaisang lahat. So walang mas mahigit pa. Siya ang tunay natin. Kung hindi natin pwede laitin ng isang tao. May kaya ka, matalino ka, huwag mong laitin yan. Dahil yan ang binigay sa iyo. Binigay sa iyo yan para may gampanan ka dito. Huwag kang manglait. Kung oras nilait mo isang tao, alam mo magdamdam doon ang Diyos. Dahil tayo ay hinirang lahat dito. Ibinigyan tayo kanya-kanya sa gawain, kanya-kanya ng tunay ng gagampanan dito. Huwag natin liitin sila. Kung wala sila, hindi mabubuo ang gawain natin. Dahil ang lahat yan ay may magsasaka, magtatanim, ang mangingisda, lahat yan. May pinag-aralan ka, may engineer ka, may maestro ka, lahat yan, pilot ka, kung ano man, nakatakda tayo. Huwag natin liitin ang mga kasamang kapatiran natin dahil lahat yan, nakatakda lang yan, binigay sa atin. Hindi tayo mabubuo kung wala sila lahat. Kung ano-ano man naman, hindi tayo mabubuo. May nagtatayo, hindi tayo makakain mga gulay, hindi kakain ng palay. Dahil tinakda tayo dito. Dahil ang yung mga kayabangan, kalastugan, yung mangungusig-mangusga ka, sisingilin ka rin ng Diyos pagdating ng oras. Sabi niya, sayang ang panahon binigay ko sa iyo. Dapat ganyan ang ugali mo, hindi mo alam. Pagsamantala lang naman ang binigay ko sa iyo yan. Lahat kayo pagsamantala. Walang magandang pinakita mo sa lupa. Yun ang sinasabi kayo ang mga virus. Pag-ibig ang pinag-usapan, pag-ibig na lahat. Huwag makakasakit sa damdamin dahil ang gusto ng Diyos, pag-ibig. Huwag niyong sayangin ang panahon. Ang hawak niyo si Jesus din ang pagmamahal natin bawat isa. Dapat tayo magkakasundo, magkakaisa dahil isa ang tagaligtas natin. Dahil si Jesus ba, ang nagbibigay, hawain mo yan, usga mo ba yan? Magsabi ba si Jesus sa inyo? Hindi. Hindi po. Sino nag-uusga? Hindi. Sa yung pride nyo, yung talino nyo, yung mataas ang ano nyo. Sabi niya, sa ugali nyo, marunong mahilig kayo pakumbaban yung mga tao. Wag. Dahil lahat tayo, isa ang patutungo natin sa lupa din yung lahat. Isa rin na tawal din ang buksan natin. Ang katawan natin, total sa lupa. Ang spirit natin ay babalik sa Kanya. Kung tayo at tatanggapin niya, dahil lahat pagsamantala lang tayo dito sa pangalan mo. Amen. May tatanungin. Ibig sabihin, naubusan kayo. Gawa kayo ng maganda para maganda din ang kasagutan. Ikaw man, may kasasabihin. Talaga. Ikaw ano? Wala po, Ama? Nagtaka nga kanina, bakit ganun? Pinunungan sa akin. Ikaw Ano lang po? ang ano. Ito po yung gumaling yung pasyente. Sabi ko, sabi niya akin ng Diyos, bulong kita. Ikutin mo ng pangalan, sabi mo pangalan, ikutin mo ng kamay mo. Parang nagpirma ka lang yan. Kapag na yun,
binanggit niya. Ngayon, pinanong ko, tanongin mo sa kanya kung may sakit pa sa wala na. Sabi ko, magpasalamat tayo sa Diyos lang mismo ang lahat ang himala. Amen. Gumaling yun na pasyente. Huwag kayong hiling ganun sa pangalan sa pag-usap. Hintayin ninyo. Ako magbuntanin dahil yun ang dulong sa akin. Kung ano yung pag-uubos. Hindi lahat ng tao ay totoo. Kaya sabi naman, yung katotohanan, ako ang nakakalang ibubulong sa iyo ang dapat mong gawin sa kanya para sa kagalingan niya. Pero sabi niya, kung tunay ka ng gagamot, bakit ka na tumatawag? Bakit tinatanong mo yung pangalan niya? Ay, ang sagot doon dapat, naka-register ka sa taas. Dahil ang gamot ko galing sa taas. Dahil siya, kanya, ang punot dulo ang nagbibigay. Ay si Jesus, ay si Lord ang nagbigay. Tanungin mo, bakit kung siya ay maniwala o hindi, malalaman. Dahil ang Espiritu mismo ang magsasabi sa akin, hindi siya totoo. At ikaw ay sinusubukan niya. Kung gano'n ang susubukan niya, huwag na siya magagamot. Dahil hindi naman ako susubukan niya. Ang Diyos, ang ginamit ako ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang siyang, ang nagpapagaling sa inyo, hindi ako. Dahil ako ay isang gawain lang, sumusunod lang ako. Ang utos sa akin, ang ating Ama, ay si Jesus. Amen. So, huwag pagsubok. Kasi sino man ang pumunta sa atin dito, kahit sino man, matasalin ka man, kung hindi ka matasalin, basta magpatuto ka sa sarili mo, ang Diyos ay nasa inyo. Dapat, ang kailangan natin, ano man ang religion nyo, basta pumunta kayo, lahat tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng gawain dito sa lupa. Kanya-kanya tayo katungkulan dito. Ang isang tunay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ang Diyos Ama, ay sa langit, ang siyang, ang liwanag, ang siya, para makakilos siya. Tayo ay tinanggap natin ang kapangyarihan pagsamantala binigay sa atin ng Diyos. Amen. Also, papalad ay laging humihiling sa Kanya. Dahil siya, minamatyagan tayo. Huwag natin sayangin ang panahon nandito tayo. Dahil alam natin dito, pagsamantala lang tayo. Marami na, halos oras-oras, araw-araw ang namamatay ang mga tao. Oras-oras din sinisilang ang mga bata. Dahil nagpapalit-palit lang yan. Baka nawala ka ngayon, baka bukas na doon ka sinilang sa kabila, bago na naman ang magulang mo. Also sabi niya, may reincarnation. Pwede kayo balik. Kung ikaw ay totoo. Kung hindi ka totoo, hindi ka na pwede bumalik. Dahil ikaw ay siyang. Ikaw na rin magsasalita sa sarili mo. Kung karapat-dapat kayo balik, hindi na. Ay milyonaryo ka, mayaman ka, hiram lang ang iyong ang mga ginagamit mo. Hindi mo madadala sa ating sabi ni Lord. Amen. So, kung lahat yan, sabi ng Ama, ang tunay madadala mo sa akin, ang iyong kapangyarihan ng kabutihan dito sa lupa. Pakita mo ang tunay ka. Pakita mo totoo ka. Dahil yun ang tunay ako. Natukuha ko sa inyo ang katibayan at katotohanan. Dahil ako ay nasa iyo. Dahil ikaw, anak, ay akin. Gampanan mo, hindi ko nagampanan. Gawin mo, hindi ko nagawa. Basta sa kabutihan, ako ay nasa iyo. Amen. Sa pangalan. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Pagdasal na tayo, palakpakin. Salamat po mga magandang hapon po sa inyo pong lahat mga nanonood. God bless po sa lahat.